nandito ako ngayon sa Suki kong junk shop para tumingin ng magagamit natin project sa gagawin kong video. Kaya pasok tayo. Pwede ba ako makaano nito? Ano na yan? Bibiliin yan sa atin dito. Kailangan, wala akong plate na ano makapal. Bakal na ganyan. Kahit mo ganun lang. Kapal naman masyado. Pwede na dito. Pwede na yan. One and a half. Two and a half. Okay, yan. Two and a half. Ito yung nabili ko sa halagang 40. At ang isang to, gamitin ko roller. Okay mga kabakal, ito yung nakuha natin sa junk shop na DeWaltz na nainganyo akong bilhin dahil mura lang 45. Para ka lang, siguro naman yung 45 na yun, hindi naman kalaki yung pera para manghinayang akong bilhin to. Kasi pagka napagana ko to, maganda to, ibang klase to eh, original pa eh, na nung pinaikot ko, ayos naman, mukhang sa tingin ko mapapatakbo. Kaya kinuha ko na. At ngayon, umpisa na nating kumpunin. Tignan natin kung mapapatakbo natin, kung mapapagana natin. Kung gumana, ayos. Sulit yung 45 pesos na pinambili ko. At umpisa natin, tignan natin kung ako, hindi naman ako technician, pero sa tagal ng panahon na gumagamit ako nitong grinder, unti-unti natutunan ko na rin gumawa ng mag-repair. Sige, umpisa natin. Tsamba-tsamba na lang. Oh, okay pa. Maganda pa carbon. Ayos pa. Mukhang gagana pa to. Then, taggalin natin ng armature. Gumana kaya? Ito mali ito eh. Yung pagkakasalpak nito, nabuksan na to eh. Ito dapat nakaganon yan. Okay pa naman ang armature, mukhang okay. Wala pang itong commutator, oh, ayos pa. Hindi pa lastag to. Punta kayo ng junk shop, makakita kayo na halimbawa ng mga ganitong naka-junk. Bilhin nyo. Tapos repairin nyo. Kung kaya nyo, kung mare-repair, mapapagana, edi swerte. Madadagdagan ng machine nyo. Tatanggalin natin itong bearing, ha. Kinakalawang na pala eh. Okay pa naman ang bearing. Ayun, oh. Wala lang grasa to.
Pero wala pa namang alog eh. Mukhang okay naman. Alam nyo, nung araw, nangangarap pa talaga akong makabili ng ganitong grinder. Nung kami ng tatay ko, naalala ko. Mga siguro, mga late 70s, nung una kami nagkaroon ng angle grinder. At alam nyo kung magkano halaga ng angle grinder noong mga panahon na yon. 700. Mga ganun siguro, 700. Yung 700 na yon, halos isang buwang sweldo na ng manager yon. Kaya pagka meron kang angle grinder nun, high-tech ka na. Sikat ka na. Bihira pa kasi nakakabili ng grinder nun. Kaya nung nakabili kami ng tatay ko, tuwan-tuwa ako. Kasi naibsan yung pag-ano ko. Biro nyo, dati, kinikikil ko lang yung mga yung mga pinag-weldingan. Ngayon, nagkaroon ng yun, tuwan-tuwa ako. Linisin natin to ng Yan. Okay pa naman yung gear niya. Hindi pa naman siya pudpod. Kaya sige, ang importante paganahin muna natin. Mukha naman maayos ang armature niya. Wala naman sumasayad sa... Ito yung stator eh. Kasi pagka may sayad, makikita mo nag-iba kulay nung stator. Kaya sana gumana. Wala tayong tester eh. Ano lang to. Patama-tama lang. Bahala na kung magawa o hindi. Habang sinisikipan nyo to, siguraduhin yung maganda pa ikot, baka hindi maganda yung pagkakasalpak nyo. Nakapilipit siya, hindi siya iikot ng maganda. Maganda pa oh. Okay naman siya. Okay yung grinder na to, wala masyadong hindi masyadong mahirap baklasin. Ulit. Okay, gumana. At ngayon, tapos na natin kumpunahin yung portable grinder na nakuha natin sa junk shop. At kinalulungkot ko na hindi successful ang naging resulta ng pagkumpuni natin dahil yung armature niya nag-iinit ayon dun sa mga tropa nating technician. Anyway, hindi naman ako nangihinayang dahil yung mga pyesa nun, mapapakinabangan ko.
tulad halimbawa ng carbon brass, yung stator, yung switch, yung gear, mapapakinabangan ko yon dahil meron ako existing na DeWaltz din na ginagamit ko. Kaya okay lang yon. At kung sakaling makakakita kayo ng mga ganong sa junk shop na mabibili nyo, kunin nyo, pag-aralan nyo lang. Wala namang mawawala kung hindi nyo makukumpune. Dahil ang importante, natuto kayo. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At once again, ito po si Captain Bakal na nagsasabing, God bless us all. Thank you po.